Good morning and welcome back sa ating channel. So we're going to Clark, Pampanga today for a company event, no? So one day lang naman to. Ito na tayo banda nag-start ng vlog natin sa may bandang San Fernando. Well, anyway, so samahan nyo ako papunta ngayon ng Clark. So bibigyan ko na rin kayo ng 5 likes and 5 dislikes ng ating Ducati Scrambler Icon 2nd Gen, no? So isa-isahin natin yung mga likes and dislikes natin dito sa ating multistrada tuloy na ano na ako, na-hook na ako dun sa multistrada na tinest ride natin. So isa-isahin natin yung mga likes and dislikes natin dito sa ating Ducati Scrambler Icon 2nd Gen, no? So isa-isahin natin yon habang sinasamahan nyo ako papuntang Clark. So number one na like ko dito sa Ducati Scrambler natin is yung kanyang seat height. Tama, seat height and yung lambot ng upuan, no? Kasi dun sa isa nating bike, which is yung Yamaha XSR 155 natin, no? So sabi ko dun, medyo medyo matigas, may katigasan ng upuan. So dito medyo on a comfortable side ka konti, no? So medyo komportable yung pagkakaupo mo rito, unlike kay Yamaha XSR 155. Then yung seat height, no? So nabanggit ko rin dun sa XSR 155 natin na yun, na 810 mm yung seat height. Tabi muna tayo dito. Seat height nung XSR 155 natin, no? So 810 yun. Etong Ducati Scrambler Icon is nasa 795 mm lang. So I'm 5'9" in height. So pagka inupuan ko siya at traffic or flat footed ako on both feet. So yun yung nagustuhan ko sa kanya, isa sa mga likes ko sa kanya, no? Ayan, flat footed ako, even yung kabila. So hindi, kasi malaking boost sa confidence mo sa pagmumotor yung flat footed ka dun sa motor. Kasi in case man na magkaroon ng sudden break or traffic, madali mo kaagad na ibababa ng maayos yung mga paa mo, di ba? So malaking factor yon para sa pagkuha ng bike natin, no? So second likes naman natin para dito sa ating Ducati Scrambler Icon is yung 2 riding modes nya, no? Meron siyang 2 riding modes, which is yung sports and road. So dun sa sports mode, syempre nandun na lahat ng full power nung motor, no? Then yung sa road naman medyo in a middle power niya bigay niya sa road. So kung mga city riding, city driving, all goods na dun sa road niya. Pero may power pa rin yan, kahit na naka road mode siya, naka road yung driving mode niya, nakaka-generate pa rin ng magandang power output yung motor.
Tapos syempre dun sa sports, nandun lahat yung full power ng motor mo. Then actually 3 modes siya. Yung last mode na meron siya is yung wet mode, which is kung medyo maulan, malakas ang ulan, pwede mong iset yung driving mode mo sa wet. Pero hindi mo siya makikita doon as driving mode. Ang gagawin mo sa kanya is yung traction control, yung Ducati traction control niya, isiset mo sa pinaka high level na traction control. So yun na yung pinaka wet mode niya. So na-try ko na siya pag maulan. Dito rin sa NLEX, maulan nung time na yun. Medyo pabababaan niya yung power nung motor nyo, nung Ducati Scrambler natin. And dun sa pangatlo naman nating likes para sa motor natin, no, is yung mga technology na meron sa kanya, which is yung ABS, traction control, sleeper clutch, and cornering ABS na rin. So isa yun sa mga likes natin sa kanya, kasi dun sa isa nating motor, which is yung Yamaha XSR 155 natin, wala yung driving modes, wala yung masyadong tech like ABS, traction control, wala yung ganun, no? So dito napakalaking tulong kasi niyang mga riding aid na yan, which is yung lalo na yung ABS, yung mga sudden brake, no? So malaking tulong yan para sa mga riders, no? And then yung traction control, napakalaking tulong yan. So isa yan talaga sa mga naging likes ko talaga sa motor na to. Number 4 likes. So number 4 likes na. Dito sa Ducati Scrambler Icon second gen, meron tong mga color kit na pwede nyong pagpalit-palitin or pwede nyong mabili. Yung mga color kit na yon. Ito nakikita nyong black na to, yung color black na to sa tank natin. Changeable yan. Pwede yung palitan ng color kung anong gusto nyong color. Merong 3 standard color kit na available si Ducati Scrambler Icon, which is yung yellow, red, and etong black. Yun yung standard, no? Then if ever na gusto mo pang mag-change or magpalit ng kulay, meron pa silang 6 different color kit na pwede mong i-avail sa dealer, sa Ducati dealers, sa any Ducati dealers, no? Pwede nating i-order. So even etong tank color na to, tapos yung fender color dun sa gulong, kasama yon, napapalitan. Isang set siya, tapos pati yung sa likod. So yun yung mga pwede mong palitan sa kanya in case na magsawa ka dun sa kulay nung Ducati Scrambler Icon mo. Azzurro. Eto na, nag-i-start na tayong maligaw. Wala kasi hindi ko dinala yung phone holder, no? Tignan natin sa map. Mercedes, oh. Yan pala yung Mercedes. Alam ko dito din yung Ducati Clark. Diretso lang. Ducati Clark. Saan na ba tayo? Pang ilan na ba? 5, no? Alam ko pang 5 na. So number 5 na likes natin sa ating Ducati Scrambler Icon second gen. Siyempre yung looks, di ba? Kahit naman dun sa first gen, kahit dun sa first gen,
yung looks nandun pa rin talaga, no? So ngayon medyo may konting changes lang dun sa looks niya. Yung ano, which is yung headlight. Dun sa first gen, nasa loob yung parang X, yung cross. Dun sa dito sa second gen naman, nandun na sa labas. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko sa headlight. So hindi na siya yung kagaya nung nung first gen na nasa loob yung pinaka X nya. Ngayon nandun na sa labas, parang ano na siya, part na siya nung headlight talaga. Tapos yun nga, sa looks, syempre nandun pa rin yung magandang looks ng yung iconic looks ng Ducati Scrambler. Nandun pa rin syempre. Tapos yung yung ang tawag dito, yung parang yung ng tambucho niya sa gilid, parang elbow na naka-bend or naka-twist dun sa right side. So dun pa rin, iconic, no? So that's our 5 likes para sa ating Ducati Scrambler Icon second gen. So mamaya yung 5 dislikes naman natin. Ay, magandang umaga ho. Magtatanong lang ho. So, pag dito pag dito ako dumaan, pag ganon ako. Dito na lang. Oo. Okay. Salamat po. Pogi! Naligaw ako! Umikot-ikot pa ako dun. Dun sana ako magpapark sa kabila eh. Pogi yan eh. Motovlogger. Motovloggers tayo eh. Ayan ah. Butawa siya. Sama ko sa vlog. Palong-palo yung jokes. So here, meron po tayong tinatawag na 4 rules of dancing. Okay? So yung apat na yon, that will be sagrado. Okay? Sinabi sagrado, every time na umapay na tayo, we always follow those rules. Patok na yun. Oh, magaling pumutok. Kasabog ang buhangin bro.
Bigay ko naman sa inyo ngayon is yung 5 dislikes dito sa motor na to. Sige, bibigay natin kahit gabi na, kahit madilim na ano. Number one is yung engine heat. So number 1 na dislike ko yung engine heat, no? So itong Ducati Scrambler Icon natin, sobrang init nito. Sobrang init ng engine niya, lalo na pagka nasa traffic ka. So from eto, nakikita mo dito. So from simula dito papunta dito yung init niya ng makina, lalo na pagka nasa traffic ka. Yun ang pinaka worst talaga, yung init niya. Sobra, parang pinupunit yung mga legs mo. Paakyat dito ang init niya, paakyat dito sa may foot peg ng back ride. So pagka nasa traffic ka, talagang ramdam na ramdam mo yung init nung makina niya, no? So number 1 dislikes natin yan, yung engine heat na yan. Pero wala, ganun talaga, tiis pogi eh. So second dislikes natin para dito sa ating Ducati Scrambler Icon is yung vibration, lalo na pagka high RPM, no? So malakas yung vibration niya, lalo na pagka naka high RPM tayo. Isa pang vibration niya is yung nireklamo ng ating OBR ng ating may bahay, no? Pagka naka back ride siya dito, lalo na pagka long ride, pagka bumabiyahe kami ng malayo, yung vibration din dun sa foot peg, dun sa back ride, dun sa OBR. So naramdam niya yung vibration dun sa paa niya. Third dislike natin para sa ating Ducati Scrambler Icon, ang third dislike natin is wala siyang quick shifter. Pwede siya aftermarket, no? Pwede mo naman siyang pakabitan ng quick shifter. Tsaka nga pala guys, meron palang 3 different variants yung Ducati Scrambler, which is yung Ducati Scrambler Icon, yung Ducati Scrambler Night Shift, and then yung Ducati Scrambler Full Throttle, no? I don't know dun sa Full Throttle and Night Shift kung saan dun yung meron ng nakakabit na quick shifter. Meron dun eh. Dun sa, alam ko, isa dun sa dalawang yun, may quick shifter na nakakabit, no? Tapos yung tapos yung the rest is naka quick shifter ready pa lang, no? Like itong Icon. Number 4 dislikes natin sa ating Ducati Scrambler. Ang number 4 na dislikes natin sa kanya is yung headlight, yung ilaw niya sa harapan, no? So dahil nga kasi round yung ilaw niya sa harapan, hindi ganun ka lakas yung ilaw niya, or hindi ganun kaliwanag yung ilaw niya paggabi. Ayan guys, nakikita niyo naman. So yan yung headlight ko, naka-low pa lang yan, hindi pa yan naka-high. Pagka hinay ko yan, ayun yung high, no? So hindi siya ganun kalakas yung ilaw niya talaga, no? Pero may solution naman doon, di ba? Pwede pa naman tayo mag-add up ng additional ilaw para sa kanya, no? So punta na tayo sa panlima, no? Panlimang dislikes. Yung panlimang dislikes natin sa kanya is yung maintenance cost. So alam naman ng karamihan talaga na
medyo may kataasan talaga ang maintenance cost ng isang Ducati bikes compared to other bikes talaga. So kasi sa mga lalang-lalo na sa mga Japanese bikes, kung i-compare mo yung Ducati sa mga maintenance cost ng Japanese bikes sa Ducati, ang laking difference talaga. Masyadong medyo may kataasan talaga yung maintenance cost ng Ducati Scrambler or any Ducati bikes naman ata. Medyo may kataasan talaga yung maintenance cost niya if you're planning to buy a Ducati bikes talaga. So kailangan mo i-consider talaga yung maintenance cost niya. So yun yung ating 5 likes and 5 dislikes sa ating Ducati Scrambler Icon 2nd Gen, no? Whew! Grabe tong araw na to. Ang daming kaganapan, no? Buong araw, no? Thank you so much sa organizer ng event. Shout out din pala kay Ken Yu na nag-vlog sa ating kanina nung nandun tayo sa hotel. Shout out kay Ken, kila Julia, Gio, shout out sa'yo Gio. Don't forget to like and subscribe Scramble Ram on Facebook page and on YouTube. Please subscribe Scramble Ram on YouTube channel, no? We'll see you on next ride adventure. Thank you so much for watching. Peace, yeah. Peace.